Germs, good morning sa inyong lahat. Nagbabalik tayo para sa panibagong motovlog, panibagong sharing, panibagong kwentuhan na naman. Address lang natin yung isang viewers natin dito sa YouTube channel yata natin yun, or dito sa Facebook page natin. Hindi ko na maalala kung saan video siya nag-comment, pero tanda ko nag-comment siya about dito sa bag natin na Motowalt 10 liters dito, side pannier natin. Ito, left and right natin yan. Meron tayong video niyan, nag-comment siya, tapos nagtanong siya kung ano daw laman yan, Tupperware daw ba. Medyo nakakatawa yung comment niya, pero ayos lang. Ngayong umaga i-address natin yung comment niya. Pansinin natin, kasi baka gusto niya rin malaman kung ano yung pwedeng ilagay dito sa bag na to. Tapos syempre gusto ko na rin ipakita sa inyo, sa mga germs natin, mga subscribers natin, tsaka mga followers natin. Papakita ko na rin sa inyo kung ano yung laman ng bag natin. Ito, yung dalawa na maliit na yan, para alam nyo rin kung sakasakaling bumili kayo ng ganyang bag para sa mga ADB ninyo, may idea kayo kung ano yung pwedeng ilagay dyan. Bubuksan natin yan mamaya pag nakakita tayo ng libreng daan, kahit sa floodway na lang siguro. Sa floodway na lang, tapos tingnan natin. Kaso baka medyo matagal Sa shop na lang kaya? Oo, sa shop na lang siguro. Sa shop na lang natin siya buksan. Pag medyo walang tao sa shop, doon na lang natin buksan, kasi ang hirap din ang hirap din mag-vlog sa kalsada. Baka mapano pa. Siya nga pala, yung bag na yan, dyan na yan. Nakapix na yan dyan. Umulan umaraw, bumagyo man, nandyan na yan. Kaya medyo yung kulay niya parang medyo kupas-kupas na, kasi lagi siyang bilad sa araw. Kung alam niyo yung shop namin, yung pinagpaparadahan ko neto, talagang salong-salong niya talaga yung araw. Buti nga itong LCD natin hindi pa bumibigay, kasi laging bilad yan, sunburn yan. Buti hindi pa siya nasisira, kasi pag pinaparada ko yan dun sa shop, hindi ko rin siya natatakpan. May experience na kami yan dati sa ibang mga LCD, kapag laging nabibilad, talagang nasa sunburn talaga, nasisira siya. Etong bag natin, kung makikita nyo, naka-cable tie yan, tapos naka-fix na. Talagang wala nang alisan yan dyan, kasi pag alisin natin, hassle. Matagal kasi mag-setup yan, matagal magkabit. Gawa ng yung crash guard natin hindi talaga naka-design para dyan. Parang ginawan lang natin ng paraan yan, para may kabit natin dyan na maayos. Para doon naman sa nag-comment sa video natin kung ano nga ba laman itong mga saddle bag natin, ito ipapakita ko sa video para syempre yung ibang mga subscriber natin magkaroon na rin ng idea. Ito, panoorin nyo. Germs, good morning sa inyong lahat. Ito, ipapakita ko na sa inyo yung laman ng ating saddle bag dito sa unahan. Yung 10 liters na saddle bag natin dito sa ating ADB 160. Ito, yung isa, 10 liters dito. Tapos dito sa kabila, 10 liters din. May nag-comment kasi sa atin sa video natin. Hindi ko lang alam kung saan banda yun. Hindi ko na lang makita kung saan yung comment niya. Pero nagtatanong siya kung ano daw laman ng ating saddle bag dito. Ngayon, para malaman na rin ng iba kung ano yung laman nito, ito, ipapakita ko na sa inyo. Mag-umpisa muna tayo dito sa right side natin. Ito, buksan na natin. Meron siyang lock dito, isa. Tapos lock dito sa kabila. Tapos dito naman, lock din. Ngayon, itong bag na to, waterproof to kapag naka-lock siyang ganyan, nakatupi. Kasi naka-roll yung ano niya dito. Naka-roll siya. So, hindi siya papasukin ng ulan. Kahit sobrang lakas ng ulan, hindi yan papasukin kasi waterproof yan. Ngayon, ito. Ipapakita ko na sa inyo yung laman itong ating saddle bag. Kung mapapansin nyo, meron dyang box ng PIA. Ayan yung pang form natin ng bag para makuha natin yung shape niya talaga, yung parang rectangular shape niya dito. Tapos yung katabi niya, nakikita nyo pa. Punutin na natin. Ito yung kapote natin. Ayan, diyan natin siya nilalagay para kahit bigla ang ulan, abot ka agad natin yung kapote natin. Hindi na tayo bababa ng motor, tapos hindi na tayo magbubukas ng box or ng utility box natin. Okay, so number 1 yan. Yan yung nakalagay dito. Kasi itong bag na to, naka-design to for emergency. Mga emergency, kagaya ng biglaang pag-ulan. Yan, may kapote tayo. Tapos dito sa isang box na to, makikita nyo, meron tayo ditong ito, yung kutsilyo natin. Ito hindi naman to pang ano,
Hindi naman to pang self-defense. Actually, pang camping natin to. Ayan. Pang camping natin yan. Camping knife natin yan. Tapos, meron tayo dito mga tali. Ayan, mga tali natin sa canopy yan. Tapos, hindi ko alam kung ano yung tawag dito. Ito kasi yung pang base natin. Kapag nagtatayo tayo ng poste ng canopy, ayan, nakalagay siyang ganyan. Tapos, lalagyan natin ng poste ng canopy. Tapos, sa kabilang side, ayan, ganyan din. Meron din tayo ditong air pump. Yung pump natin sa airbed natin. Tapos, yung ating emergency light. Ayan, for example, magkakaroon tayo ng repair sa motor natin. Ayan. Tapos, nasa lugar tayo na madilim. Ayan. Meron tayong ilaw. Meron din siyang blinker. Ayan, kompleto naman yan. Ito naman yung mga nozzle natin kapag nagpa-pump tayo. Ayan, iba't ibang klaseng nozzle. Depende kung ano yung bubugahan natin. Ayan, o. Ayan, magbubuga tayo ng lobo. Ayan, o, meron din. Ito yung mga nozzle nung air pump natin. Tapos yung glue natin sa gulong. Itong kit natin dito, magkakahalo na to kasi syempre hindi naman kasya dito sa isang box. Kaya pinagsama-sama na lang natin. Another lubed dun sa tent natin. Tapos yung mga stake natin. Ayan, meron tayong mga stake dito, yung pantusok sa lupa kapag nagtatayo tayo ng tent tsaka canopy. Ito ganun din, mga stake din. Ito mga bakal. Ito mga aluminum. Ayan. Ito kasi panlupa. Kung mapapansin nyo, ano siya, triangular para hindi siya umiikot sa lupa. So dito sa box na to, ayan yung laman niya. Punta naman tayo dun sa kabilang box. Same lang din, bubuksan natin to. Ang laman nito same lang. Nandito yung kapote ng ating OBR kay Chairman Labs. Ayan, kapote niya. Tapos yung ating PIA horn box. Ito sana yung ipapakita ko sa inyo kanina. Ayan. Nandito yung mga pang emergency din natin. Lubid, ayan, mga panali. Tapos yung ating portable compressor para sa gulong. Torch natin. Lighter. Ayan, mga panali ulit. Tapos syempre yung mga pampasak natin sa gulong. Kasi in case bigla tayo mabutasan ng malaki, meron tayong pampasak. Ayan. Tapos ayan, meron tayong blade. Meron tayong pantanggal ng pito. Tapos yung mga pito valve natin, ayan, meron tayong extra. So ayan yung laman ng box natin. Ayan yung laman ng saddle bag natin. Doon sa mga nagtatanong kung ano yung pwede natin mailagay dito sa saddle bag na to, 10 liters, ayan. Ayan yung mga pwede natin ikabit, or ayan yung mga pwede natin ilagay sa bag na to. Kanina sana dun sa daan, gagamitin sana natin to kasi malambot yung gulong natin sa likuran. Kaya lang, ayan, magkakalkal pa tayo, kaya dito na lang natin gagawin sa shop. Naisip ko kanina, dito ko sana sa daan gagawin para ma-appreciate nyo talaga kung ano yung tulong niya sa atin. Kaya lang, baka humaba ng gusto yung video natin, kaya doon na lang sa shop. May problema kasi ako ngayon, medyo lambot yung gulong ko. Kaya naisip ko, i-share ko na sa inyo ngayong umaga yung laman na itong mga bag natin. Kasi isa sa laman ng bag na to ay yung ating portable compressor, yung ating air pump ng gulong. Once na nakaranas tayo ng sudden changes ng pressure natin sa gulong, ayan, pwede natin siyang dagdagan immediately kasi meron tayong baon na compressor portable. So yun yung isa dyan, yun yung isang laman ng bag natin. Ayan, may idea na kayo. So itong bag na to usually for emergency purposes yan. Emergency kit natin yung mga yan. Mamaya makikita nyo yung mga nilalaman yan. Hindi lang siya emergency kit, mayroon pa siyang ibang mga nakalagay dyan. Meron pa siyang ibang mga gamit. Sa mga mahilig kasi mag-adventure kagaya namin, sa group namin,
Mahilig kami pumunta kung saan saan. Yung mga emergency kit, and kailangan natin magbaon yan, mga pang personal na gamit natin. Tsaka syempre yun, sa mga kasama natin na hindi makakapagdala or hindi makakapagbaon or hindi makakapag-prepare ng kanilang mga emergency kit, at least meron tayong pantulong sa iba. So ayan lang, maraming salamat sa pagtutok dito sa maikling video natin. Ako nga pala si Kuya Germs. Kita ulit tayo sa susunod na video natin. Peace out.